Mukhang pwede na ako magtago sa baryong ito. Magandang gabi ho. Matanong ko lang sana kung saan pwedeng tumuloy dito sa inyo. Si Segunda makakasagot niyan. Yung nag-iisang bahay sa gitna ng palayan, doon siya nakatira. Salamat ho. Mag-iingat ka, iho. Hindi mo alam kung anong klaseng lugar ang papasukin mo. Sige ho. Mukhang yan ang bahay na sinasabi sa akin ah. Tao po? Tao po? Magandang gabi sa'yo, iho. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Magtatanong lang sana ako kung saan pwedeng manuluyan dito. Ay, nako. Wala nang matutuluyan dito sa baryo. Ganun ho ba? Dito kasi ako na-destino ngayon eh. Destino? Ano bang sadya mo rito sa baryo namin? Ang katunayan po niyan isa akong sundalo. Kaya naghahanap ako ng pwede ko sanang matuluyan habang naandito ako. Napalitan ng tuwa ang tingin ng matanda sa akin nang marinig ang sinabi ko. Binuksan niya ng malaki ang pintuan ng kanilang bahay upang papasukin ako sa kanilang bahay. Nako, pumasok ka na muna dito sa loob ng bahay. Patricia! Pumarito ka nga muna at may bisita tayo. Sandali lang ho. Sandali lang at kukuhanan kita ng maiinom. Salamat po. Lola? Sino tong nasa sala? Shh! Ikaw na bata ka. Umayos ka nga at nakakahiya sa bisita. Kasi naman Lola, nagpapapasok ka na hindi naman natin kilala. Umayos ka, Patricia. Nakakahiya sa bisita. Isa pa naman siyang sundalo. Kailangan natin siya dito sa baryo. Baka sakaling makapagbigay siya ng proteksyon. Ay, naku la. Bahala nga po kayo. Basta ako, hindi magandang timpla ko sa taong yan. Papasok na ako sa kwarto. Nagbubulungan ang maglola pero naririnig ko naman yun. Hindi ko lang maintindihan kung anong pinag-uusapan nila. Oh, eto. Uminom ka na muna ng tubig, iho. Pagpasensyahan mo na ang apo ko. Hindi kasi sanayan na may ibang tao dito sa amin. Ako nga ho ang dapat na humingi ng pasensya. Nako, wala namang dapat ihingi ng pasensya. Ay, ano nga palang pangalan mo? Ako ho si Ramon. Ako naman si Segunda. Tawagin mo na lamang akong Lola Segunda. Tapos si Patricia naman, yung apo ko. Kinagagalak ko ho kayong makilala. Naghahanap ka ng matutuluyan, di ba? Opo. Kung maaari sana, yung mura lang. Dalawa lang naman kami ng apo ko rito sa bahay. Kung gusto mo, dito ka na muna tumuloy sa amin. Pwede ho ba? Oo naman, iho. At saka, wala na rin kasing ibang matutuluyan dito sa baryo. Salamat po kung ganon. O siya, magpahinga ka na muna dyan. At aayusin ko lang ang mga dapat ayusin. Lalabas po muna ako. May kailangan lang akong bilhin. O siya, sige. Basta mag-iingat ka. Ay, Diyos ko naman Lola. Bigla-bigla lang kayong sumulpot. Tayo ka ba rito? Opo. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang pinasukan mo? Anong ibig niyong sabihin? Malalaman mo rin. Basta mag-iingat ka. Hindi mo kabisado ang lugar na pinasukan mo. Hindi mo alam ang kapahamakang nag-aabang sa'yo. Oh, ang bilis mo naman natang makabalik. Gusto ko na rin po kasi magpahinga eh. Tamang-tama.
Tapos ko nang linisin ang magiging kwarto mo. Naku po, nagumala pa talaga kayo. Inintay niyo na lang sana ako. Ako na lang mag-aayos noon. Bisita ka namin, iho. O siya, umaroon ka na muna sa kwarto mo para makapagpahinga na tayong lahat. Pumunta na ako sa kwarto kung saan ako matutulog. Sobrang tahimik ng paligid. Para bang kaunting kaluskos lang, maririnig ko kaagad. Inayos ko muna ang mga gamit ko bago ako magpahinga. Mahaba din kasi ang biniyahe ko para makalayo sa lugar namin. Hindi mo wala sa isip ko yung sinabi sa akin ng dalawang matanda. Ano kayang ibig sabihin nila doon? Magtanong nga kay Lola Segunda bukas. Hindi ako nakatulog agad sa dami ng iniisip ko. Naghalo-halo sa utak ko yung nagawa kong kasalanan. Tapos pati na rin yung sinabi ng dalawang matanda sa akin. Hindi na ako dapat nag-iisip ng kung ano-ano. Ang mahalaga, nakatakas ako. Siguro naman dito hindi na ako mahahanap ng mga pulis. Makatulog na nga lang. Anong oras na ba? Parang katutulog ko pa lang ah. Ramon, gising ka na ba? Bumagon ka na riyan at sumabay ka na sa aming mag-almusal ng apo ko. Sandali lang ho at susunod na rin po ako. Ilang minuto pa akong nanatilig ng kahiga sa higaan ko bago ako bumangon. Pinalagoto ko pa ang mga buto ko bago ligpitin ang aking tinulugan at saka tuluyang lumabas. Magandang umaga po. Magandang umaga rin naman sa'yo, iho. Nakatulog ka naman ba ng maayos? Ay, oo. Sa sobrang presko ho dito sa inyo, hindi ko na malaya. Nakatulog na pala ako eh. O siya, kumain na tayo at baka lumamig na yung inihanda ko. Patricia, apo! Bumagon ka na riyan! Dali lamang ho. Tinulungan ko na rin si Lola Segundo na maghanda ng aming kakainin. Maya-maya lumabas na si Patricia. Masama ang tinging binibigay niya sa akin. Patabog siyang umupo sa isang upuan. Patricia, ang aga-aga ganyan na kaagad ang bungad mo. Ba't kasi nagpapatuloy pa dito? Ay, nakong bata ka. Tulungan mo ako dito at nakakahiya sa bisita natin. Iyoko po. Tsaka hindi pala ako nagugutom. Hoy, Patricia! Ay, pagpasensyahan mo na talagang apo ko, Ramon. Hayaan nyo na po. Tanging tunog lang ng mga kutsara at tinidor ang naririnig habang kumakain kami. Saang lugar ka nga pala nang galing, iho? Sa Manila ho ako galing. Ay, medyo malayo-layo pala ang biniyahe mo. Gaano ka ba katagal dito? Hindi ko po alam. Baka kapag natapos yung duty ko dito sa lugar ninyo. Ay, ganun ba? O siya, kumain na tayo. May itatanong lang ho sana ako. Ano yon? Kagabi ho kasi, bago ako nakarating dito, may isang matandang nagsabing mag-iingat daw ako. Dahil hindi ko alam kung anong klaseng lugar ang piraso ko. Tapos, may isang matanda rin na nagbigay sa akin ng babala. Basta iho, pagsapit ng gabi, huwag ka nang gagala. Dahil hindi ka taga rito. Mas magandang dito ka lang sa loob ng bahay.
Ganun ba? Oo. O siya, kumain ka ng marami, ha? Ay, mabuti naman at pumasok ka na. Huwag mong ugaliing paghintayin ng pagkain. Padabog na umupo si Patricia sa isang upuan, kaya muli siyang napagsabihan ng kanyang lola. Salamat ho sa pagkain. Walang anuman, iho. Kumain ka dyan, ha? At pati naman ikaw, Patricia. Nagpatuloy kami sa pagkain. Nang matapos ako na rin na nagpresentang maghugas ng aming pinagkainan. Naghugas ako ng plato nang biglang lumapit sa akin si Patricia. Magandang araw, Patricia. Tama ba? Patricia ang pangalan mo? Paano mo nalaman yung pangalan ko? Narinig ko naman kay Lola Segunda eh. Huwag kang gagawa ng masama ha. Kung hindi, papahuli kita sa pulis. Hindi naman ako gagawa ng masama. Tsaka, pasensya na kung dito ako nakituloy sa inyo. Dapat lang. Padabog na umalis sa harapan ko si Patricia. Tinapos ko lang ang paghuhugas ng plato bago tuluyang lumabas. Pasensya ka na, apo, ha? Mabait naman yan. Sadyang ganyan lang siya sa una. Naiintindihan ko naman po ang reaksyon niya. Tsaka, tama naman siya. Hindi ako dapat pagkatiwalaan kagad. Basta, pasensya na talaga. O siya, sumama ka sa akin at ipapakilala kita sa mga kapitbahay at kay Kapitana. Pinakilala ko nila Lola Segunda sa mga kapitbahay at sa kapitana ng baryo. Tanggap na tanggap nila ako, Miss Ligaya. Wala silang pag-aalinlangan tungkol sa pagkatao ko ng mga panahong yun. Napansin ko lang na sa mga bahay doon, may mga nakasabit na bawang sa bintana at pinto nila. Bagay na meron din sa bahay nila Lola Segunda na nung mga panahong yun ay hindi ko alam kung para saan. Matanong ko lang ho, bakit po may nakasabit na bawang sa pinto at bintana ninyo? Protection yun, iho. Protection? Para saan? Laban sa masasabang elemento. Ha? Basta iho, habang nandito ka ay lagi kang mag-iingat at huwag kang basta-basta lumalabas. Tumango ko sa kanya at ramdam na ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin doon sa baryo. Napakaraming bagay na bumabagabag sa akin noong mga araw na yon. Mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Lalabas ako. Baka may pasasabay kayo sa akin. O siya, bumili ka na lang ng pangtinola. Yan ang lulutuin ko mamayang hapunan. Lumabas ako para maglakad-lakad. Sobrang tahimik ng paligid. Halos hangin na lamang ang naririnig ko. May iilang mga kapitbahay akong nadadaanan. Pero malalayo kasi ang mga agwat ng mga bahay. Hindi kagaya sa Maynila na halos dikit-dikit doon. Doon halos 5 hanggang 10 bahay ang pagitan. Nagpatuloy ako sa paglalakad nang makarinig ako ng tahol ng aso. Ano yan? Patuloy sa pagtahol ang aso hanggang sa pumunta ito sa isang masukal na parte. Hindi ako sumunod sa kanya. Sa halip nagpatuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa palengke. Si Patricia ang bumungad sa akin pagkabukas ng pinto at binati ko siya. Pero hindi siya sumagot sa akin. Sa halip ay dumiretso siya ng pasok sa kwarto. Hinugasan ko na rin ang mga napamili ko sa palengke.
Ay, nako. Bakit naman ikaw ang gumawa niyan? Maupo ka na ron at ako nang gagawa niyan. Sige ho. Umupo ako sa bandang bintana. Napalingon ako sa labas at nag-aagaw na rin ang dilim at mas lalo nang tumatahimik ang paligid. Halos maririnig mo lamang ang hangin. Patricia, apo! Lumabas ka riyan! Tulungan mo ako rito! Lumabas naman si Patricia para tulungan ang kanyang lola. Maya-maya kumain na rin kami. Maaga kasing natutulog ang mga tao dito sa baryo at hindi ko alam kung bakit. Ramon, isara mo na ang bintana at baka makapasok ang mga lamok. Sige ho. Tumayo ako para isara na ang bintana. Pero nagulat ako nang makitang may nakatayo sa madilim na parte sa tapat ng bahay. Nanlamig ang bato ko nang ilagay niya ang daliri sa leeg at umaktong parang hinihiwa ito. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang napako ang mga paa ko sa mga sandaling yun. Oh, iho, bakit nakatulala ka pa dyan? Ang sabi ko sa iyo, di ba? Isara mo ang bintana. May tao ho sa labas. Ha? San ba? Wala naman akong makita. Ako na nga lang ang magsasara ng bintana. Nahirapan akong matulog dahil sa nakita ko. Hindi mawala sa isip ko yung ginawa ng taong yun. Nasundan ba ako dito? Posible naman. Hindi nga nila alam kung ako ba ang pumatay sa taong yun. Ilang beses kong kinumbinse ang sarili ko na hindi nila ako mahahanap sa lugar na yon. Nakatulog ako ng maraming iniisip, pero nagising ako bigla nang makarinig ako ng kalabog sa bubong. Ano yun? 2:00 ng madaling araw nang tingnan ko ang mga oras na yon. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang may asong umalulong na malakas, maingay at nakakarindi. Tumigil na ang alulong pero hindi pa rin ako nakatulog. Nagpaikot-ikot ako sa higaan. Hindi ko mahanap ang pwesto na nais ko. Nakarinig ako ng kaluskos kung saan. At sunod-sunod na pagsitsit. Hindi ko na alam kung anong oras na naman ako nakatulog noong gabing yun. Basta ang alam ko, naninindig ang balahibo ko sa takot. Magandang umaga, iho. Oo. Parang mukha ka yatang kulang sa tulog. Oo. Hindi kasi ako kagad nakatulog kagabi eh. May kung ano-ano kasi ako narinig sa paligid. Sobrang tahimik talaga rito. Kaya maririnig ang lahat kahit kaunting kaluskos lamang. Umugong ang balitang may natagpo ang patay na hayop. Wakwak ang siya at labas daw ang laman loob. Diyos ko po. Pati hayop hindi na pinalampas. Sino naman kaya ang gagawa niyan? Baka sa susunod ay hindi lang hayop ang biktimahin niyan. Kawawa naman. Ang mabuti pa'y tulungan mo akong ikulong ang mga alagang hayop para hindi sila mabiktima. Sige po. Tinulungan ko si Lola Segunda na ikulong ang mga alaga niyang hayop.
Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa paligid pero sumusunod lamang ako. Sunod-sunod na nawala ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay. Ay, Diyos ko po. May natagpuan daw na patay sa may gubat. Ano po? Nahuli na ba yung gumawa? Hindi basta-basta mahuhuling gumawa nun. Ano ibig mong sabihin? Hindi ako sinagot ni Patricia. Tumalikod lamang siya. Ako naman ay kabang-kaba sa nalaman na balita. Sunod-sunod ang mga nangyari sa baryo, kaya naman nagsagawa sila ng Oplan Ronda para mapanatili ang kaligtasan ng baryo. Ramon! Ramon! Kapitana? Magandang umaga ho. May kailangan po ba kayo? Nasabi kasi sa akin ni Lola Segunda na isa kang sundalo. Magbabaka sakali sana ako kung pwede mong samahan yung mga tanod natin na Romonda tuwing gabi. Sige po. Hindi ako nakatanggi kay Kapitana. Pinanindigan kong sundalo ko dahil ayokong makahalata sila na hindi naman yun totoo. Eto nga pala si June. Siya yung isa sa mga makakasama niyo sa pagroronda. Ikinagagala kong makilala kayong lahat. Kakaiba ang naramdaman ko nang magkatinginan kaming dalawa ni June. Parang may dilim ang mga mata niya. Nagsimula ang pagronda namin tuwing alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Kaunting tiis na lang naman at uuwi na rin tayo sa mga bahay natin. Tumangulang kami ng kasama ko at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarinig ako ng kaluskos kung saan, sinundan ko ito at nagpunta ako sa isang masukal na parte ng gubat. Makakapal ang mga kahoy, pati na ang mga damo. Para bang hindi basta-bastang napupuntahan ng kung sino. Ano yun? Sinundan ko kung saan yun nagmumula. Pero umugong ang malakas kong sigaw nang may naramdaman akong malamig na kamay sa aking balikat. Pagharap, ay nakita ko si Joe na hindi ko alam kung saan nanggaling. Gulat na gulat ka naman dyan. Sinong hindi magugulat? Bigla ka na lang sumulpot sa likuran ko. Pasensya na. Hindi ko naman alam na sobrang magugulatin ka pala. Ano parang ginagawa mo rito? Sinundan kita. Nakita ko kasi na bigla ka na lang pumasok dito. Maano ka ba rito? May sinundan lang kasi ako eh. Tapos bigla na lang nawala. Huwag kang basta-basta sumusuot kung saan-saan. Hindi mo kabisado ang baryong ito. Halika na't naghihintay na yung iba nating mga kasama. Tahimik akong sumunod sa kanya. Nagpatuloy kami sa pagronda hanggang sa sumapit na yung oras na makakauwi na kami. Oh, kumpleto tayong lahat ha? Sabay-sabay kaming sumagot sa tanong niya. Pasado alas 11 na nang makauwi kami. Naglalakad ako sa madilim na daanan. Tanging liwanag lang mula sa buwan na nagsisilbing ilaw ko. Sino yan? Walang sumagot sa akin kundi katahimikan. Tanging tunog lang ng kuliglig at hangin ang naririnig ko. Nilibot ko ang mata ko sa paligid. Ramdam ko ring nagtatayuan ang mga balahibo sa katawan ko. Hindi ko maipaliwanag. Parang may nagmamasid sa akin. Naging mabilis ang bawat hakbang ko. Sobrang bilis din ang tibok ng aking puso. Hingal na hingal ako nang makarating sa tapat ng bahay nila Lola Segunda.
La! Nandito na ho ako! Hindi agad ako pinagbuksan ng pinto. Nakailang katok pa ako bago ito buksan at tumambad si Patricia sa akin. Bakit parang namumutla ka dyan? Wala. Salamat sa pagbukas. Tumangulang siya sa akin, saka dumiretso sa loob ng kanyang kwarto. Nakatulog ako dahil sa matinding pagod, pero nagising akong pawis na pawis. Sobrang lamig ng paligid, pero init na init ng katawan ko. Hindi ko naman alam kung paano ako nakatulog nung gabing yon. Nagpatuloy ako sa pagsama sa mga tanod tuwing gabi, Miss Ligaya. Walang mintis ang pagbabantay namin sa baryo. Hanggang sa mawala na rin ang isa naming kasama na hindi namin alam kung saan nagpunta. Ramon, gising ka na ba? Sandali lang ho. Oh, La, kayo pala. May kailangan po ba kayo? May itatanong lang sana sa'yo si Mina. Nandun siya sa labas. Sige ho, pasabi na lang. Sandali lang at lalabas na din ako. Tanging pagtango lamang ang isinagot ni Lola Segunda. Nag-inat muna ako ng buto para magising ang diwa ko. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko ang isang matandang babae na may kasamang batang lalaki. Magandang umaga ho. Ano pong itatanong ninyo? Magandang umaga rin sa'yo, iyo. Ako nga pala si Mina. Tawagin mo na lang akong Lola Mina. Itatanong ko lang sana kung nakita mo ba kagabi ang apo ko. Sinong apo? Si Berto. Kumpleto naman ho kami kagabi bago umuwi. Ay, hindi kasi siya nakauwi kagabi sa amin. Itong anak niya. Kagabi pa iyak ng iyak kakahanap sa kanya. Pasensya na po at hindi ko talaga napansin. Ayos lang iyo. O siya, sige. Dito na kami ng apo kong si Matmat at magtatanong kami sa iba pa. Sige ho, mamayang gabi kapag rumunta kami, tatanungin ko rin ho ang mga kasama namin. Sige iyo, maraming salamat. Oh, anong pinag-usapan yun ni Mina? Nagtanong lang ho siya tungkol sa apo niya. Kumpleto naman kami kagabi nung matapos ng ronda. Ay, sana'y ligtas ang apo niya. Sana nga po. Sakala, napansin ko marami na palang nawawala dito sa baryo. Bakit parang wala lang? Naisumbok na ba yan sa mga pulis? May mga bagay kasing hindi masagot ng batas, iho. Napalunok ako sa sinabi niya. Muli kong naramdaman ang kaba sa aking dibdib. Mabilis na kumalat sa baryo ang tungkol sa pagkawala ng apo ni Lola Mina. Nung araw na yon, tumulong ako sa paghahanap, pero hindi namin siya nahanap ng mga kasama ko. Kumusta naman ang paghahanap niyo kay Berto? Hindi pa rin siya mahanap la. Hindi na yun makikita. Patricia, ang bunganga mo. Huwag mong sinasabi yan. Ikaw, kailan ka alis dito? Ikaw talagang bata ka. Huwag mo ngang tinatarayan ang Kuya Ramon mo. Ayos lang ho. Ako ang naghugas ng mga pinagkainan namin noon. Nang matapos ay lumabas ako at naabutan ko si Lola Segunda na nananahi. Umalis na naman ang apo ko. Pagpasensyahan mo na siya, ha? Ayos lang po yun. Mabait naman talaga siya. Nagsimula lang siyang maging ganyan pagkatapos ng isang trahedya. Anong trahedya ho? Hindi ko pa masabi sa ngayon, iho. Pasensya ka na. Malalim pa ang sugat. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Kukunin ko ang tiwala ni Patricia.
Magkakaroon siya ng kuya sa akin. Salamat, iho. Hindi talaga ako nagkamali sa desisyong patuloyin ka rito sa amin. Salamat din po. Ramon! Tinawag ako ni Lolo Fredo. Siya ang kilalang mayaman noon sa baryo. Ang sabi, dahil daw yun sa anak niyang OFW, kaya bigla silang umangat sa buhay. Oh, Lo, magandang araw ho. Magandang araw din. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Masyado bang halata? Oo. Ano ba kasing iniisip mo? Wala ba kayong napapansin na kakaiba dito sa atin? Wala naman, iho. Ang daming nawawala. Tsaka bigla na lang nawala yung apo ni Lola Mina. Ay, huwag ka mag-alala. Mahahanap din ang apo ni Mina. Baka nandyan lang yan, sa tabi-tabi. Sana nga ho. Kawawa din kasi si Aling Mina. Pati na yung anak niyang si Matmat. Gaano ka na nga katagal dito? Mag-iisang buwan pa lang ho. Kumusta naman ang pananatili mo dito sa baryo? Ayos naman ho. May napapansin lang akong kakaiba dito. Alam niyo yun? Tuwing gabi kapag uuwi ako, parang may nakasunod sa akin. Ay, masasanay ka rin. Basta kapag galing sa pagroronda, dumiretso ka na ng uwi sa inyo. Bakit ho? Basta iho, sundin mo na lamang ang sinabi ko kung ayaw mong magaya ka sa iba. Hindi ko alam pero may kung anong lamig akong nararamdaman sa batok nang mapansin ang paraan ng pagtingin ni Lolo Fredo sa akin. Tila ba may tinatago siyang isang sikreto. Humiwalay na ako ng landas sa kanya at naglakad-lakad pa ako sa baryo. Patuloy ako sa paglalakad hanggang sa makita ko si Patricia na pumasok sa isang kakahuyan. Sinundan ko siya ng palihim at wala naman akong nakita kundi isang bakanting lote. Shit! Sino yan? Nagmadali akong makaalis sa lugar dahil baka mahuli ako ni Patricia. Nakauwi ako sa bahay. Dumating si Patricia matapos ng ilang minuto at hindi ko na siya tinanong pa kung anong ginagawa niya roon. Sumapit naman ang gabi at muli na naman akong sasabak sa pagronda. Mag-iingat ka, iho. Sumalubong ang malamig na simoy ng hangin at nakakabinging katahimikan. Pagkalabas ko ng bahay, nagsama-sama na naman kami ng mga tanod upang mabantayan ang baryo at para hanapin din ang nawawala naming kasama. Parang ang lalim ng iniisip mo ha. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Dayo ka lang dito, di ba? Tsaka balita ko, isa ka raw sundalo. Oo, bakit? Wala naman. Masaya lang ako na may kasama kaming sundalo. Ngumiti ako kay June. Pero sa loob-loob ko'y parang may kung anong hindi ko maipaliwanag. Sa bawat tanong niya, may tila pag-uusisa na hindi ko malaman kung nagtatanong lang o talagang sinusubok ako. Matagal ka na ba sa pagroronda? Simulat sa pool. Halos gabi-gabi nandito ako. Kabisado ko ng mga daanan, pati ang mga tunog ng kagubatan. Pero minsan, kahit gaano mo kakilala ang isang lugar, may mga gabi talagang parang may ibang nanonood sa dilim. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti pa rin siya. Pero ang mga mata niya, parang may tinatagong takot o lihim.
Anong ibig mo sabihin? May mga naririnig kami minsan. Mga yapak na hindi namin makita ang pinagmulan. Boses na parang pabulong pero wala ka namang kasama. Kaya masaya kami na nandito ka. Baka kung sakaling may mangyari ulit, hindi na kami mapapahamak. Masaya din ako nakakatulong sa kaligtasan ng baryo natin. Noong mga panahong yun, naisip ko na baka yun ang daan para mabayaran ko ang kasalanan ko. Na baka sa iba ako bumawi para luminis ang konsensya ko. Mas nakilala ko na rin ang mga tao doon sa baryo. Wala silang kamalay-malay na isa akong takas sa batas. Pauwi na ako nang makita ko si Patricia. Naglalakad sa gitna ng dilim. Sinundan ko siya ng tahimik. Maingat ang bawat yabag ko. Ingat na ingat ako sa paglalakad. Pati paghinga ko halos pigilan ko na. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Patricia. Kaya naman dali-dali ko siyang pinuntahan. Anong nangyari? Anong ginagawa mo dito? Saka, sinusundan mo ba ako? Pasensya na kung nagulat kita. Tsaka narinig ko kasing sigaw mo eh. Wala yun. Nadulas lang ako. Tiningnan ko ang mga mata niya. Hindi siya nadulas. Hindi rin basta natakot lang. May nakita siya. O may alam siyang hindi sinasabi. Dito ka ba talaga madalas nagpupunta tuwing gabi? Bakit? May pakialam ka ba kung saan ako nagpupunta? Wala naman. Nagtatanong lang. Baryo ito ng mga misteryo. Baka mapahama ka. Sanay na ako dyan. Huwag kang mag-alala. Parang may bigat sa huling sinabi niya. Lumingon siya saglit sa madilim na bahagi ng gubat. Saka muling tumingin sa akin. Pero hindi na siya galit. Parang pagod at takot. Alam kong hindi ako taga rito. Pero kung may bumabagabag sa'yo, pwede mo akong kausapin. Baka, balang araw. Pero hindi pa ngayon. Isasabay na kita pag-uwi. Delikado kapag gabi. Hindi sumagot si Patricia pero sumunod siya. Doon nagsimula ang pagiging malapit naming dalawa. Mailap talaga siya sa mga tao. Pero sinubukan kong kuhanin ang loob niya. Tinuring ko siyang parang nakababatang kapatid. Salamat, kuya. Aba, mukhang nagkakasundo na talaga kayong dalawa. Sabi naman sa'yo la magiging close din kami nitong si Patricia. Mabuti yan mga apo. Dahil tayong tatlo na lang ang magkasama dito sa bahay. Kawawa ka naman kasi, kuya. Unti-unting nasanay ako sa paninirahan sa baryo. Hindi ko na alintana ang nararamdaman ko tuwing gabi. Lumipas ang 2 linggo, ngunit hindi pa rin mahanap-hanap ang apo ni Aling Nina. Kawawa naman si Mina at si Matmat. Ang hirap po kasing hanapin Wala rin kasing bakas kung saan siya nagpunta. Maaga akong nagising kinabukasan dahil sa sinag ng araw. Iho. Sakto ang gising mo. Katatapos ko lang maghanda ng agahan. Tawagin mo muna ang apo ko sa kwarto niya. Sige ho. Patricia, tawag ka ni Lola. Kakain na daw tayo. Sandali lang. Umalis din agad ako sa tapat ng kwarto niya at tinulungan si Lola Segunda. Maaliwalas ang umagang yon, Miss Ligaya. Para bang walang kakaibang nangyayari sa baryo.
Nagpatuloy pa rin kami ng mga kasama ko sa ginagawa namin sa kabila ng panganib na naghihintay sa amin. Hanggang sa nawala na rin ang isa pa naming kasama. Hanapin niyo siya! Ginalugad namin ang buong lugar pero hindi namin siya nakita. Hindi mo ba siya napansin? Hindi. Hanapin pa natin siya. Sa gitna ng gabi na puno ng katahimikan at kilabot, patuloy kami sa paghahanap sa kasamahan namin. Gagawin namin ang lahat para hanapin ang mga nawawala. Mas dodoblihin namin ang seguridad ng bawat mamamayan sa ating baryo. Umingay ang paligid dahil sa sabay-sabay na pagsasalita ng mga tao sa barangay. Lahat ay nangangamba para sa kaligtasan nila. Isang asong nakita ko noong pauwi na ako sa amin. Sumunod ako sa kanya at napunta siya sa isang malalaking talahiban na parang hindi nadadaanan ng mga tao dahil sa sobrang taas ng damo. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa malakas akong napasigaw nang tumambad sa akin ang bangkay ni Rodel, ang isa sa kasamahan namin sa pagronda. Wasak ang tiyan nito. Tila nilapa ng isang mabangis na hayop at kinain ang lahat ng kanyang laman loob. Halos masuka na ako na makita ang kanyang itsura. Hindi lang nilalanggam, kundi nilalangaw at inuuod na ito. Kailangan nilang malaman to. Tumayo ako kahit na nangangatog ang aking tuhod. Nanlalamig ang bato ko sa matinding takot. Oh, ang aga mo naman yata. Mamaya pa yung duty natin. Nakita ko siya. Nakita? Sino? Si Rodel. Dali-dali siyang pumasok sa loob para tumawag ng kasama. Pinuntahan namin ang lugar kung saan ko nakita ang bangkay ng kasamahan namin. Paano mo siya nakita? Sinundak ko yung aso. Nagtataka kasi ako na ang lakas ng pagtahol niya at parang umiiyak pa. Mabuti na lang at nakita mo siya kaagad. Tinapik niya pa ako sa balikat. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaibang lamig mula sa kamay niya. Sige, umuwi ka na muna. Mukhang hindi ayos ang lagay mo. Maraming salamat pala sa tulong mo. Kami nang bahala dito. Sige, dito na ako. Puntahan niyo lang ako sa bahay kung may kailangan kayo. Umuwi na ako sa amin. Para akong lumulutang sa daanan. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng ligtas. Oy, iho, anong nangyari sa'yo at putlang-putla ka dyan? Natagpuan na yung bangkay ni Rodel. Ay, maupo ka nga muna. Patricia, kuhanan mo ng tubig ang Kuya Ramon mo. Sandali lamang ho. Bilisan mo dahil namumutla ang Kuya Ramon mo. Lumabas naman kaagad si Patricia. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata nang makita ang itsura ko. Bilisan mo na! Eto na, eto na. Salamat.
Ayos ka na ba? Opo. Ano ba kasing nangyari sa'yo at namumutla ka? Kanina kasi habang pauwi ako dito sa atin, may sinundan akong aso. Tapos sinundan ko yun hanggang sa nakita ko yung bangkay. Inaasahan kong matatakot sila kagaya ng reaksyon ko. Pero parang wala lang sa kanila ang nasabi ko. Na para bang sanay na silang marinig ang mga yon. Hindi ba ito yung unang beses na nangyari ito? Saka anong klaseng hayop ang gumawa nun? Ang alam ko nawawala lang ang mga tao. Pero hindi ko lubos akalain na ganun ang sitwasyon ng nakikita ko. Hindi ito ang unang beses. Natahimik ang buong bahay. Parang mabibingi na ako ng mga sandaling yun. Patricia! Ay, pasensya na. Matagal na ho bang may nangyayaring ganyan dito sa baryo? Oo. Hindi sila basta-bastang nawawala, iho. Kung ganun, bakit hindi pa hinuhuli ang mga gumagawa nun? Hindi basta-basta nahuhuli ang isang halimaw. Mahirap silang kalabanin. Lalo na't mas mabagsik na ang mga aswang ngayon. Aswang? Oo, iho. Yun ang halimaw na sumakmal sa kasamahan nyo. Biglang pumasok sa isip ko yung kinukwento ng lolo ko sa akin na maaaring matalo ng isang albularyo ang isang aswang. Wala akong masyadong alam sa mga ganong klaseng halimaw dahil hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga ganong bagay. Albularyo. Ayun. Ayun ang pwedeng makatalo sa aswang. Iho, walang albularyo dito sa baryo. Wala? Paano wala? Ubos na silang lahat. Hanggang sa kahuli-hulihang albularyo. Sa tuwing may mga nangyayari dito na tanging albularyo lamang ang makakasagot, dumadayo pa kami sa ibang purok para doon. Kaya mas mapanganib na ang mga aswang ngayon dahil alam nilang ubos na ang pwedeng makatalo sa kanila. Kaya ba may mga bawang sa bawat pinto ng bahay ninyo? Tumango sa akin si Lola Segunda. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalalang nakatingin sa akin. Kung plano mong umalis sa baryong ito, ngayon pa lang ay pipigilan na kita. Bakit po? Dahil sinumpa ang lugar na ito. Kung sino man ang makatapak dito, hindi na makakaalis pa. Umikot ang sikmura ko sa sobrang kaba. Ang tibok ng aking puso ay sobrang bilis na halos marinig ko na. Sa mga sandaling yun, parang nagsisisi ako na tumapak ako sa baryo. 2:00 ng madaling araw nang tingnan ko ang mga oras na yon. Ramdam na naman ang kakaibang katahimikan. Nakaramdam ako ng uhaw kaya naisipan kong lumabas muna para makainom ng tubig. Papunta na ako sa kusina nang makarinig ako ng umiiyak. Oh, bakit ka umiiyak? Kasi, kuya, mas lumalala yung nangyayari dito. Tahimik naman dito dati. Wala yung mga halimaw na yan. Umupo ako sa tabi niya at nagpakawala ng buntong hininga. Nakinig akong mabuti sa mga kwento niya. Kailan ba nagsimula yun? 2 buwan bago ka dumating dito sa baryo namin. Tahimik talaga dito at hindi pinapasok ng mga aswang. Pero isang araw,
Nagulat na lang kami na unti-unti na nilang sinasakop ang baryo. Nung una natatalo pa sila dahil may mga albularyo kami rito. Pero kalauna nanalo sila at naubos ang mga albularyo. Ngayon, pare-pareho ng bangungot ng mga tao dito. Ang dati mapayapa, tahimik na baryo puno na ngayon ng kilabot. Pero naniniwala ko, hindi pa ubos ang lahat ng albularyo. May isa pa. Yun ba ang dahilan kung bakit umaalis ka para may hanapin? Oo, kuya. Gusto ko rin kasi malaman kung sino ang aswang na kumuha sa anak ko. Baka sakaling matulungan niya ako. Anak? May anak ka na? Gulat na gulat ka naman dyan, kuya. May anak na sana ako kaso hindi niya na nasilayan ang mundo. Anong nangyari? 3 buwan pa lang ang anak ko nang mawala siya. At dahil yun sa nobyo ko, siya mismo ang dahilan kung bakit nawalang anak namin. Ano? Inalay niya ang anak namin kapalit ng kayamanan. Tapos nung makuha niya na yun, iniwan niya ako mag-isa. Ako lang nagluksa sa pagkawala ng anak namin. Ramdam ko ang panibugho ni Patricia habang nagkukwento sa akin. Kaya pala ganun ang bungad mo sa akin pagkarating ko. Pasensya ka na talaga, kuya. Ano ka ba? Ayos lang naman yun. Tsaka, hindi naman talaga ako katiwa-tiwala. Hindi rin ako malinis sa tao. Anong hindi malinis? May ginawa ka ba? Basta, kung ano man ang malaman mo, hindi masisira ang tiwala mo sa akin. Huwag mo rin sanang ipagsabi sa iba, lalo na kay Lola Segunda. Sige. Isa akong takas sa batas. Makapatay ako bago ako pumunta rito sa baryo para magtago. Takas sa batas? Kuya, mali ang ginawa mo. Hindi ko sinasadyang mapatay siya. Nag-away kasi kami. Tapos nakita ko na lang ang sarili ko. Hawak ko yung kutsilyo. Sa sobrang takot ko noon, nagawa akong tumakas. Umiyak ako sa harapan ni Patricia. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalalang nakatingin sa akin. Pinagsisihan mo bang nagawa mo? Oo. Mali ang ginawa mong pagtakas sa batas, kuya. Pero naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yun. Baka napangunahan ka ng sobrang takot. Pero kuya, sana sumuko ka na. Kawawa yung pamilya ng biktima. Siguro kapag kaya ko na, sa ngayon hindi ko pa magagawa yon dahil hindi rin naman ako makakalis dito sa baryo. Kapag minalas ka naman imbis makapagtago ako ng mapayapa, napunta pa ako sa may sumpa. Ito na siguro ang parusa sa akin. Pero ito rin ang gagawin kong paraan para makabawi ako sa kasalanan ko. Tumango lamang si Patricia sa akin. Wala rin panguhusga sa mga mata niya. Itinago naming dalawa ang sekreto kong yun. Tuloy pa rin ang pagroronda namin ng mga tanod. Hindi ako tumanggi dahil baka magtaka sila sa akin. Hindi rin tumigil sa Patricia sa paghahanap ng huling albularyo sa lugar. Ay, nakong bata ka. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na wala ng albularyo dito sa atin? Lola, meron pa nga ho. Maniwala kayo sa Ay, akin. nako. Ubus na nga silang lahat. Huwag kang mag-aksaya ng pagod sa wala. Tama si Lola Patricia. Baka mapahama ka pa sa ginagawa mo. Hayaan mo na kaming mga tanong sa ginagawa namin. Tinutugis rin namin yung aswang na yun. Sadyang mahirap lang hulihin dahil mabilis kumilos. Makinig ka, Patricia. Huwag nang matigas ang ulo. Gusto ko lang naman makatulong eh. Basta kami nang bahala doon. Nag-aalangang tumango si Patricia sa amin. Maya-maya, nakarinig kami ng katok sa pintuan. Pag
Pagbuksan nyo nga muna ng pintuan yung kumakatok. Ako na ho. Oh, Lolo Fredo. Kayo pala yan. May kailangan pa kayo? Iimbitahan ko lang sana kayo sa bahay ko. May kaunting salo-salo lang. Inimbitahan ko na rin ang ibang mga kapitbahay natin. Oh, Fredo, ikaw pala yan. Oo. Iimbitahan ko lang sana kayo mamaya sa bahay. Umuwi kasi ang anak ko mula sa ibang bansa. Gusto ko sanang magsalo-salo tayo. Abay, sige ba? Basta mamayang tanghali, nandun na dapat kayo. Makakaasa ho kayo sa amin. Sabay-sabay kaming pumunta sa bahay ni Lolo Fredo. Namangha ako nang makita ko kung gaano kalaki ang kanyang bahay. Nasa isang malawak itong lupain sa bandang bundok. Mag-isa lamang na nakatayo. Maganda ang kanyang bahay. Halatang mamahali ng mga gamit. Pero may kakaiba akong nararamdaman habang pinagmamasdan yon. Para bang may kung anong bumabalot sa kabila ng ganda nito. Mabuti at nakarating kayo. O pasok kayo sa loob. Nandun din si na Kapitana. Sige ho. Pumasok ako sa loob ng bahay para kumuha ng pagkain para sa amin ni Lola. Pagpasok ay mas nakita ko kung gaano kagarbo ang bahay ni Lolo Fredo. Pero ang lamig, parang may kung anong humampas pa sa batok ko nang tuluyan akong makapasok. Ramon Iho, kumusta ka? Magandang tanghali ho, Kapitana. Sinong kasama mo? Sina Lola at Patricia ho. Kukuha lang ako ng pagkain naming tatlo. Sige, kumain kayong mabuti ha. Maraming pagkain dyan. Tumango ako sa kanya bago ako pumunta sa kuhanan ng pagkain. Dumiretso agad ako sa labas pagkatapos nun. Naabutan kong kasama na nila Lola si Lola Mina at ang apo nitong si Matmat. Biglaan talagang pagyaman ni Fredo. Ay, ganun talaga, Mare. May mga taong binibiyayaan ng swerte. Nagtataka lang ako. Biglaan kasi siyang yumaman. Tapos sunod-sunod na yung nangyayari sa atin. Ay, masyado ka lang maraming iniisip. Ay, nahanap niyo na bang apo mo? Hanggang ngayon, wala pa rin. Nakakatakot. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng aswang. Tahimik lang kami ni Patricia na nakikinig sa usapan ng dalawa nang biglang tumingin si Lola Mina sa akin. Bakit ho? Wala ka bang napapansin sa kasamahan mong si Jun? Yung isang tanod? Wala naman ho. Bakit? Wala naman. Iba lang ang kutob ko sa batang yun. Parang may kung anong kakaiba sa kanya. Lola, masama pong mambintang sa kapwa. Hindi. Noong nakaraang gabi, nakita ko siya sa may ilog. Tahimik siyang nakatayo roon. Tapos mapula ang mga mata niya. Tapos pumikit ako saglit. Pagdilat ko, nawala na siya. Ay, hindi kaya masyado lang kayong pagod, Lola. Pagpahinga muna ko kaya kayo sa paghahanap sa apo nyo. Nandiyan naman sila, Kuya Ramon, para gawin yun. Oo nga, Mina. At saka, mabait naman yun si Jun. Matagal na ring rumoronda yan dito sa barangay. Binalot ng katahimikan ng mesa namin. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Muli silang nagkwentuhan at nalaman kong kababalik lang din ni Jun sa baryo. Bandang hapon nang umuwi kami sa amin. Marami pa kasing ginawa sa bahay ni Lolo Fredo. Isarado niyong mabuti ang mga bintana at pintuan, mga apo. Sige po. Nahirapan na naman akong makatulog nung gabing yon, Miss Ligaya. Dahil sa isang masamang panaginip
Nakita ko ang sarili kong hawak ang isang dugo ang kutsilyo at ang mukha ng taong napatay ko. Hanggang sa napalitan ng tanawin, nakita ko ang bangkay ng kasamahan ko. Kinakain ng isang nilalang na hindi ko maaninag ang mukha. Nabulabog ang buong bahay dahil sa malakas kong sigaw. Pawis na pawis ako noon, Miss Ligaya. Pero malamig ang simoy ng hangin. Kuya! Kuya, ayos ka lang ba? Buksan mo nga ang pintuan! Kuya! Sandali lang! Ramon, apo. Buksan mo nga ito. Binuksan ko ang pintuan. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata nila. Tinanong nila sa akin kung ano ba ang nangyari at bakit gano'n na lang ang reaksyon ko. Sinabi ko sa kanila, pero hindi buo ang kwento ko. Magdasal ka bago matulog, apo. Baka tumatak lang sa isip mo yung kwentuhan kanina. Baka nga ho. Sige na ho, matulog na ulit tayo. Salamat. Umabot pa ako ng ilang buwan sa pananatili sa baryo. Tiniis ko ang lahat ng kilabot na nararamdaman ko sa paligid. Hindi pa rin kami tumigil ng mga kasama ko sa pagroronda tuwing gabi. Sa wakas, matatapos ang pagroronda. Lagpas 11:00 na nang matapos kami ng mga kasama ko sa pagroronda. Naglalakad ako sa gitna ng kadiliman. Mabilis ang aking paghinga at alerto ang aking katawan. Baka sakaling may sumunggab sa akin. Pero isang malakas na pag-iyak ng hayop ang narinig ko. Shit! Nasaan na yun? Halos mawalan ako ng hininga nang bigla nilang sumulpot si Jun sa likuran ko. Diretsyong tingin niya sa akin. May maliit na ngisi sa kanyang labig. Ano ba? Bakit ba ang hilig mong manggulat, ha? Magugulatin ka lang talaga. Ano bang meron? At parang may hinahabol ka. Hindi mo pa narinig yung iyak ng hayop? Wala naman akong narinig. Saan mo ba narinig? Hindi ko alam, basta malakas siya. Wala ka talaga narinig? Wala. Mabuti pa, umuwi ka na. Alam mo namang delikado ang gabi. Lalo na sa mga dayong kagaya mo. Parang may laman ang sinabi niya sa akin na hindi ko maipaliwanag. Totoo nga ang kasabihang walang sikretong hindi malalaman, Miss Ligaya. Nalaman ni Lola Sigunda ang tunay kong pagkatao. Pero hindi niya ako hinusgahan. Mas lalo niya akong tinanggap sa bahay niya. Lahat naman tayo nakakagawa ng kasalanan, iho. Hindi mo sinadya ang nagawa mo noon. Salamat ho. Tama nga ang apo ko. Huwag basta-basta maniwala. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagkamali na patirahin ka sa amin. Bakit po pala agad nyo akong inalok na tumira dito sa inyo? Dahil nung narinig ko na isa kang sundalo, pumasok agad sa isip ko na baka kaya mo kaming protektahan. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ka. Pero nagawa pa rin naman ni Kuya Ramon na protektahan ang baryo. Hindi pa rin sapat. Ang dami pa rin nawawala dito sa atin. Nakapagtataka lang na may mga biktima pa rin. Kadalasan mga kasama sa pagroronda. Hindi kaya totoo yung sinabi ni Lola Mina? Alin doon? Yung sinabi niya na baka si June ang aswang dito? Wala namang patunay, apo. At saka masama ang magbintang.
dapat may ebidensya tayo sa mga bagay-bagay. Sabay kaming tumango ni Patricia sa sinabi niya. Unti-unting nabuo ang mga hinala ko kay June dahil sa mga kilos niya. Mas lalo itong lumala sa paglipas ng gabi. Saan ka galing? May tinignan lang ako. Bakit may dugo ka sa damit mo? Nasugatan kasi ako. Nasaan ang sugat mo? Tara na. Masyado ng gabi para pag-usapan. Ayos lang naman ako. Mas lalo akong naghinala kay June. Sa mga gabing nakakasama namin siya sa pag-ronda, hindi ko siya makompronta. Wala pa akong sapat na ebidensya. Si Mina, sinugod si John sa bahay nila. Bakit daw ho? Paano? Nakita daw niyang isang gamit ng apo niyang nawawala. Na kay John. Baka naman po pareho lang. Hindi apo. Ang sabi ni Mina, kaparehong-kapareho raw ng sombrero ng apo niya. Naghihinala na rin talaga ako dyan kay June. Talaga, kuya? Paano? Kapag magkasama kami, nakakaramdam ako ng kilabot na hindi ko maipaliwanag. Ang maganda siguro, apo, mas maging mapagmatsyag tayo sa paligid. Mas maging maingat tayo. Mas naging malapit ako kina Lola Segunda at Patricia. Kahit alam na nila ang sekreto ko, hindi nila ako pinaalis o hinusgahan. Araw-araw mas lumalala ang pag-atake ng aswang. Para bang may naglilinis ng ebidensya. Hanggang sa isang araw, nawala si Lola Segunda. Natagpuan ang katawan niya, palutang-lutang sa ilog. Kuya? Dumating na ba si Lola? Hindi pa nga eh. Baka may dinaanan lang siya. Parang kanina pa kasi siya umalis. Padilim na rin. Hintayin na lang natin siya. Inantay namin si Lola Segunda hanggang sumapit na ang gabi. Pero hindi pa rin nakauwi si Lola Segunda. Hanapin na kaya natin siya. Wag na, kuya. Uuwi din yan bukas si Lola. Baka nandun lang yan sa kumare niya. Sigurado ka ha? Oo nga, kuya. Magpahinga na tayo. Baka bukas mabutan tayo ni Lolang tulog na tulog pa. Hindi ako mapakali nung gabing yun. Kinabukasan, isang malakas na katok ang gumising sa amin ni Patricia. Baka si Lola na yon. Ako nang magbubukas. Oh, Kapitana, kayo pala. May kailangan ho ba kayo? Ang lola nyo kasi, natagpuan sa ilog. Ano ho? Patay na si Lola Segunda. Dali-dali kaming pumunta kung nasaan ang bangkay ni Lola Segunda. Napakaraming tao noon at halos hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi nila. Patricia! Lola! Hayop kayo! Anong ginawa niyo sa luna namin? Umugong ang malakas kong sigaw sa gitna ng mga tao. Ang boses ko'y punong-puno ng hinanakit. Para akong maihimatay nang makita ko ang bangkay ni Lola Segunda. Nakabukas ang kanyang labi at ang mga matay niya'y dilat na tila pinahirapan ng matagal. Punit ang tiyan nito at halos luwa na ang laman loob na parang hinalukay ng isang hayop. Ang dugo niya ay tuyo na at naghahalo na ang pulat itim. Tumabi kayo. Anong nangyari?
Hindi ko siya sinagot. Para akong nawala ng boses. Ibinurol sa bahay ang katawan ni Lola Sigunda. Pero saglit lang. Masakit para sa akin ang pagkawala ng taong kumupkup sa akin. Sobrang nakakaawa ang sitwasyon ni Lola. Mga walang hiya sila. Huwag ka mag-alala. Hanapin ko yung aswang na yun. Kuya, hindi mo kakayanin yon. Hindi sila basta-basta. Mga halimaw sila. Baka may ibang paraan. Hindi pa sabi ko, baka may isa pang albularyo? Meron, kuya. Naniniwala talaga ako hindi sila naubos. Hindi kasi nakakita ang katawan ni Kuya Hiner. Hiner? Siya yung sinasabi kong albularyo, kuya. Tinanong ko rin kay Patricia kung bakit naubos ang mga albularyo dito sa baryo. Pero hindi niya alam. Basta nagising na lang daw sila, nasunog na yung lugar kung saan nakatayo ang mga bahay ng albularyo at ubos na ang mga yon. Hanapin ko siya. Paano, kuya? Ako na bahala. Basta dito ka lang sa bahay. Ano ang pangalan niya? Hiner, siya yung dapat mong mahanap. Suntok sa buwan ang gagawin kong paghahanap sa huling albularyo sa baryo. Walang kasiguraduhan ng lahat para sa akin. Para akong naglalakad sa manipis na lubid na bigla na lamang mapuputol sa gitna ng pagtawid. Ikaw yung apo ni Lola Mina, hindi ba? Opo, Anong ginagawa mo rito? hanap ko si Papa. Bakit dito ka naghahanap sa bandang ilog? Kinuwento niya sa akin na doon daw madalas matagpuan ang mga bangkay kung kaya't doon niya hinanap ang kanyang ama. Kinuwento niya rin sa akin ang tungkol sa isa niyang kaibigan na yun daw ang tumutulong sa kanya upang mahanap ang bangkay ng kanyang tatay. Si Kuya Hiner po yung kaibigan ko. Hiner? Isa ba siyang albularyo? Gusto mo ba siya makausap? Laking gulat ko nang tumango sa akin si Matmat para kumpirmahin na iisa lang ang tinutukoy namin. Tinanong ko sa kanya kung nasaan ang sinasabi niya. Hindi ko lubos akalaing maituturo agad sa akin si Hiner. Ito na yon? Tumango si Matmat sa akin. Pumasok ako sa loob ng kuweba. Madilim at malamig ang paligid. Ano ba? Nagliparan ng paniki sa akin na siyang dahilan para hindi ako agad makaalis sa pwesto ko. Anong ginagawa mo rito at sino ka? Napatayo ako nang maayos nang makarinig ng isang boses at pagkaharap ko, nakita ko ang isang lalaki na may peklat sa muka. Ako si Ramon. Ikaw si Hiner, hindi ba? Umalis ka dito! Halos mabangi ako sa malakas na pagsigaw na Hiner sa loob ng kuweba. Alam ko kung sino ka. Kung pwede sana bumalik ka na sa baryo dahil maraming nangangailangan sa'yo. Pakiusap, bumalik ka na. Hindi ako babalik sa lugar na yun. Pero Umalis ka na! Kung hindi, papatayin kita! Wala akong nagawa kundi ang umalis ng kuweba. Naabutan ko si Matmat na naglalaro pagkalabas ko sa kuweba. pinalis niya ako. Galit po si Kuya Hiner sa mga tao.
Pero bait siya sa akin. Siya nagbigay nito. Pinakita ni Matmat sa akin ang isang kwintas. Sinabi niya sa akin na yun daw ang proteksyon niya laban sa masasamang elemento. Ano? Nakita mo na siya? Oo. Tinuro sa akin ang apo ni Lola Mina. Si Matmat? Oo. Siya yung nagturo sa akin. Nagulat nga ako sa batang yon. Kala ko tahimik lang. Meron na palang alam. Ano nang balak mo, kuya? Kukumbinsi ko siyang bumalik dito upang mapuksa ang mga gumagampala dito sa atin. Palihim akong bumalik sa kuweba kung nasaan si Hiner. Ilang beses ko siyang kinausap. Pero iisa lang sagot niya. Sunod-sunod na naman ang mga naging biktima sa baryo. Kaya hindi ako tumigil na kausapin siya. Pakiusap, bumalik ka na. Kailangan ka ng mga tao sa baryo. Hindi ako babalik sa baryong trinaydor ang pamilya ko. Traidor? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako babalik doon. Dahil hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa pamilya ko. Ang mga taga-baryo ang dahilan kung bakit naiwan akong mag-isa. Kung gano'n, sila ang dahilan kung bakit naubos kayo. Oo, kapalit ng kayamanan. Kami ng pamilya ko ang nagbigay proteksyon sa kanila. Pero anong sinukli nila sa amin? Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya ko ang dahilan kung bakit takot pumasok ang mga aswang dito noon. Mahal na mahal ni nanay at tatay ang mga tao dito sa baryo. Kaya ginagawa nilang lahat para makapagbigay ng proteksyon laban sa kampo ng kadiliman. Pero anong ginawa nila, ha? Trinaydor nilang pamilya ko sa pamamagitan ng pagsunog sa bahay namin. Ang narinig ko sa labas, aksidente lang daw yun. Hindi! Sinadya nila yun para tuluyin ang makapasok ang mga aswang dito. At ngayon nararamdaman na nila ang kalbaryo! Hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ni Hiner. Buong akala ko ay nawala sila dahil sa isang aksidente. Pero dahil pala yun sa pagtatraidor sa kanila ng mga tao sa baryo. Kaya ba ayaw mo bumalik para tulungan sila? Oo. Kaya makakaalis ka na. Sabihin mo sa akin kung sino ang trumaydor sa pamilya niyo. Hindi ko sasabihin kung sino ang gumawa nun. Ikaw ang dapat na makaalam para malaman mo kung sino ba ang mga dapat pagkatiwalaan sa baryong tinatapakan mo. Binalot ng katahimikan ng loob ng kuweba at ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Sinunod ko ang sinabi ni Hiner. Palihim akong nagmatyag sa mga tao sa baryo. Inuna kong bigyan ng pansin si Lolo Fredo. Inalala ko yung gabi na sinabi ni Lola Mina na bigla na lamang itong yumaman. Kaya naman naisipan kong sundan si Lolo Fredo noong mga araw na yon. Naibigay na ba yung pagkain ng mga aswang? Napadala ko na sa mga tauhan ko. Mabuti kung ganon. Hindi sila pwedeng magutom. At hindi pwedeng matigil ang ginagawa natin. Dahil malaking kayamanan ang magiging kapalit nun. Makakaasa ka. Huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin ang pagroronda ng mga tanod. At isa sa kanila ang susunod na biktima. Mabuti na lamang at mabilis at malinis ang kumilos. Kaya hindi tayo nauubusan ng alay sa mga aswang. Sige na. Babalik na ako sa barangay hall. Magkita na lamang tayo kapag kailangan. Takot na takot ako nung malaman ko ang sikreto ni na Lolo Fredo at Kapitana Helen. Kaya hindi na muna ako sumama sa pagronda dahil ang dinadahilan ko ay masama ang pakiramdam ko. Inipon ko ang lahat ng tapang na meron ako sa katawan
bago sila harapin. At ang inuna kong kausapin noon ay si Lolo Fredo. Anong ginagawa mo dito, iho? Gabing-gabi na. Alam ko na ang sekreto niyo. Oh, wala akong alam sa sinasabi mo, iho. Narinig ko ang lahat. Kayo ang nagbibigay alay sa mga aswang, kapalit ng kayamanan, at ang kasabwat niyo ay si Kapitana Helen. Wala akong alam sa sinasabi mo, iho. Dinig na dinig ko ng dalawang tenga ko. Sige nga, sabihin niyo sa akin kung papaano kayong biglang yumaman. Ha? Tumaas ang boses ko noon, Miss Ligaya. Ramdam ko ang bigat sa aking paghinga. Napaatras ako nang lumabas ang mga tauhan ni Lolo Fredo at lahat sila ay may hawak na baril. Umalis ka rito! Isa ka lang hampas lupang tayo sa baryo namin! Alis! Kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo mo! Kinaladkad ako ng mga tauhan ni Lolo Fredo. Pinagbandaan pa nila ako ng mga gabing yun. Hindi ko na rin kinumpronta si Kapitana Helen. Dumiretso na lamang ako ng uwi. Naabutan ko si Lola Mina pagkarating ko sa bahay. Bakit ganyan itsura mo, kuya? Saan ka ba nang galing? Galing ako kay Lolo Fredo. Ano namang ginawa mo ron? Naalaman ko kung saan ang galing ang yaman na meron siya. Nagbibigay siya ng alay sa mga aswang at kasabwat niya si Kapitana Helen. Sabi ko naman sa inyo, iba talaga ang kutob ko sa biglaang pagyaman niyang si Fredo. Sigurado ka ba, kuya? Oo, sinundan ko siya at narinig ko ang lahat-lahat. Sila ang dahilan kung bakit nasumpa itong baryo. Ano nang balak mo, Ramon? Sa ngayon lang, hindi ko pa alam kung anong gagawin. Mag-iingat na lang tayo. Huwag niyo rin sanang ipagsasabi ang tungkol dito sa usapan natin. Makakaasa ka sa akin. Nahirapan ako noon, Miss Ligaya. Hindi ko na alam kung saan pa ako patungo sa mga oras na yon. Ramdam ko ang mga kaba at kilabot sa bawat gabing lumilipas. Bumalik ka na. May iba pang nangangailangan sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako babalik doon? Nagpakawala ako ng isang malalim na pagbuntong hininga. Sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin pagkalabas ko sa kuweba. Lumingon ako sa paligid at nakita ko si Matmat na naglalaro hawak ang isang patpat. Ayun ang huling kita ko sa kanya noong mga araw na yun. Kinagabihan, sumugod si Lola Mina sa bahay upang ipaalam ang tungkol kay Matmat. Nawawala ang apo kong si Matmat. Tulungan niyo ako. Ano? Saan ba siya huling nagpunta, Lola? Hindi ko alam. Madalas kasing maglaro ang apo ko. Pero ngayon, hindi siya nakauwi. Hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Umikot kami sa buong baryo para hanapin siya. Pero maski isa ay wala kaming nakitang bakas. Ay, ang apo kong si Matmat. Nasaan ka na ba, apo? Hindi kami titigil sa paghahanap sa kanya. Tumulong ang ilang taga-baryo sa paghahanap kay Matmat. Bawat sulok ginalugad namin, pero hindi talaga siya mahanap. Hanggang sa nakita ko kung nasan siya. Nakakulong siya sa likod ng bahay ni June. Nakagapo sa mga kamay na parang hayop. Kaya naman sinugod ko ang bahay ni June sa gitna ng kadiliman. June! Hayop ka! Anong problema mo at bigla kang sumisigaw? Pakawalan mo si Matmat! Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magpanggap. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na bihag mo si Matmat. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang aswang? Ako nga!
Ako ang kumakain sa mga hayop dito. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang mga kasama natin. Ako rin ang pumatay sa Lola Segunda mo. At higit sa lahat, ako ang pumatay sa apo ni Lola Mina. Siya yung ginawa naming hapunan ng mga kapwa ko aswang. Kaya hindi nyo na siya mahanap pa. Hayop ka! Paano mo nagawa yun? Ang pag-angat sa buhay ay hindi basta-basta. Lahat ay may kapalit. At itong pagiging aswang ko ang kapalit ng yaman na tinatamasa ng pamilya ko. At nagbibigay alay din ang mga taga-baryo sa pinuno ng mga aswang. Hayop ka! Pakawalan mo si Batman! Hindi ko makakawala ng pagkain ko. Isusunod kita dahil isa ka lang namang hangal na tayo. Sumugod ako ng walang pag-aalinlangan papunta sa kung nasaan si Matt. Akala namin kakampi ka. Ganyan ang laro dito sa baryo. Akala mo, kakampi mo lahat. Kakaiba ang lakas na meron si June Miss Ligaya. Hindi niya agad ako pinatay, sa halip ay pinahirapan niya ako nung gabing iyon. Hindi kita papatayin ngayon. Pero sa susunod, ikaw na ang pagkain naming mga kasama ko. Hindi lang ako ang aswang dito. Marami kami. Nasa paligid. Nag-aabang sa kung sino ang pwedeng biktimahin. Sugatan ako sa laban namin ni June. Pero matapang pa rin akong nagbigay ng banta sa kanya na naging mit siya upang mapahamak ang mga taga-baryo. Sunod-sunod ang pagsugod ng mga aswang. Hindi na mabilang ang mga biktima. Kaya sa muling pagkakataon, nakiusap ako kay Hiner na tulungan akong iligtas ang baryo. Pakiusap yun. Pakawalan mo na si Batman. Huwag mong idamay ang bata. Pinapakain namin ng maayos si Matmata para maging malusog siya. At para maging pagkain namin siya sa tamang panahon. Unti-unting lumabas ang pangil at mahahabang kuko ni June. Pero mas nagulat ako nang maramdamang may nakatayo sa likuran ko. Mga aswang! Mabilis akong tumakbo, Miss Ligaya. Mabigat ang hakbang ko nung gabing iyon. Bawat hakbang ay parang may nakakabit na kadena sa akin. Ramon, nasaan ka na? Kakainin ka na namin ng mga kasama ko! Patuloy ako sa pagtakbo. Hindi ko alam kung saan ako patungo nung gabing yon. Basta ang alam ko, takot na takot ako. Isang malakas na sigaw na gawa ko nang makaramdam ako ng isang mainit na kamay sa aking braso. Hiner? Sumenya siya sa akin na huwag akong maingay. May pinasuot siya sa aking kwintas. Ayun daw ang magbibigay proteksyon sa akin. Lumabas si Hiner sa gitna ng kadiliman. Bit-bit ang baston niya. Akala ko, patay ka na! Hindi nyo basta-bastang mapapatay ang liwanag sa dilim! Pwes! Ako na ang papatay sa'yo! Ito na ang katapusan nyong mga aswang! Natalo ni Hiner ang unang aswang pero nagulat ako nang bigla silang dumami. Walang pag-aalinlangan si Hiner na talunin ng mga aswang at mabilis ang bawat pagkilos niya. Huwag kayo magpapatalo sa isang hangal na albunaryo! Naging madugo ang laban ng gabing iyon. Doon ko mas nakita kung gaano kabilis kumilos si Hiner. Halatang sanay na siya sa ganitong laban. Pero makalipas ang isang oras, bakas na ang pagod sa kanyang katawan. Kung kaya't kumuha din ako ng matulis na bagay upang tulungan si Hiner sa pakikipaglaban. Ayop ka, Ramon! Isa ka lang tayong nabatbat dito sa amin! Papatayin kita!
Ramon, bakit ka lumabas? Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi mo sila kaya. Mga halimaw sila! Alam ko, pero hindi ako tutunga nga lang dito. Kailangan natin magtulungan para mapuksa sila. Kahit na magtulungan pa kayo, hindi nyo kami matatalo. Dahil mas marami kami kumpara sa inyo. Inabot ni Hiner sa akin ng isa pang anting-anting at isa pang sandata na pwede kong gamitin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naging madugo ang laban namin at ramdam ko ang bawat kalmot nila sa katawan ko. Pero dahil sa anting-anting, nawawala kaagad ang sakit. Patricia, anong ginagawa mo rito? Nandito kami ng taong bayan upang tumulong. Sandali, paano nyo nalaman? Kay Matmat, kuya. Oo, ligtas na siya. Si Kuya Hiner ang nagligtas sa kanya. Pumarap ako kay Hiner na nakikipaglaban sa mga aswang. Bagsak ang lahat ng mga lumalapit sa kanya. Nasaksihan ng mga taga-baryo ang ginawa niya, kaya naisipan nilang tumulong upang puksain ang mga aswang. Hindi na sapat ang proteksyon na meron si Hiner, pero hindi yun naging dahilan upang umatras sila sa laban. Hayaan mo sana kaming tulungan ka, Hiner. Handa kaming ialay ang buhay para sa kapayapaan ng baryo. Patawarin niyo sana kami sa mga nagawa namin. Hayaan mo kaming tulungan ka sa pagpuksa sa mga aswang. Mga hangal, ako dapat ang kinakampihan ninyo. Tulungan nyo akong patayin sila para magkaroon na tayo ng panibagong alay. Mga manloloko kayo! Gagawin niyo rin pala kaming alay! Akala ko may ititira kayo sa amin! Matalino ka rin pala, Lolo. Oo, lahat kayo dito sa baryo magiging pagkain naming mga aswang. Walang makakalabas sa inyo, maski isa. Hayop ka! Naging madugo ang laban. Isa-isang namatay ang tumulong sa pagpatay sa mga aswang. Pero isa-isa ring natalo ni Hiner ang bawat isa sa kanila. Papatayin ko kayo! Katapusan mo na! Katapusan mo ng aswang ka! Sa gitna ng dilim doon nagtapos ang buhay ng mga aswang. Sa baryo sa tulong ng nag-iisang albularyo at ng mga taong tumaraydor sa kanila noon na inalay ang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, Miss Ligaya, nakakulong pa rin ang tiyuhin ko. Sumuko siya matapos makalabas sa baryong yun. Bitbit ang bigat ng konsensya at ng mga kasalanang pilit niyang itinago sa lilim ng dilim. Kung sakaling mapili ang istorya ko para sa channel, may itatanong sana ako sa inyo. Kung kayo ba ang nasa posisyon ko noong mga araw na yun, magtitiwala ba kayo agad sa isang lugar na payapa o aalamin niyo muna ang lahat bago kayo tuluyang tumapak sa lugar? Ilagay niyo sa comment section ang sagot at magbabasa po ako. Maraming salamat po.